suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Junan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat. Okay, no, isang magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, no. Ngayon po yung araw po ng Martes. Pecha 18 ng Hulyo, taong 2023. Ayan, mga kababayan, no? Hindi natin nakikita yung monitor natin dito, no? Nakikita ko lang yung... Sige, tuloy tayo. Baka maayusin ayusin niya sa studio, no? Sa studio, binabati muna natin yung aming bossing, si Ma'am Pepe Neda Nicodemus, no? Siyempre, yung mag-a-assist sa atin, no? Isang magandang hapon. At siyempre, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos, ang mga buhay ng mga bayani, ang overseas Filipino workers natin, isang magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, ano mang araw na kayo po'y nariyan sa inyo mga pinagtatrabahuan, isang magandang buhay po sa inyo mga kababayan. No? Ingat po kayo lagi. Ngayon mga kababayan, no? Mainit yung usapin, no? Na kung saan, yung parang kanito yung bang tawag dito, parang ito'y napupulutan sa iba't ibang panig ng ating bansa, no, na kung saan ang usapin ngayon tungkol dito sa pinapanukalang batas ng MMDA, ang Metropolitan Manila Development Authority, no? At issue to mga kababayan, na kung saan mga kababayan gagawa sila ng isang kautusan o gagawa sila ng isang batas na magbabawal sa mga riders, no, na magpark o pumarada sa mga footbridge, tapos flyover, yung pong kapag kasagsagan ng ulan. Ito mga kababayan, pinagtatalunan to, no? Hindi natin alam kung hanggang saan makakarating itong usapin na to, mga kababayan. Dahil maraming kontras sa naturang batas. Maraming ay umaangal. Medyo sabi nga natatapakan daw po ang karapatang pantao na mga tatamaan, no? Mga kababayan. Kasi bayan, ito po'y tinalakay ko rin po ito kagabi sa DWAE. Na wala naman pong gustong mabasa, wala namang gustong magkasakit, wala namang gustong tumirik yung motor sa gitna ng baha. Hindi ba? Kasi ang ulan, mga kababayan, hindi basta ulan no? Hindi basta ambon Kung ambon, makakatakbo ka pa Pero yung sinasabi nga po, yung ulan, mabuhos, nakala mo bagyo, yun pong matindi, kailangan mo talaga huminto at magpatila. Yun po yung pinagtatalunan ngayon, mga kababayan. No? Yun po yung pinagdidibatihan na ito raw po yung anti-poor, no? Para raw po ito pagtundi na sa mga mahihirap na ating mga kababayang, mga riders. Na karamihan, mga kababayan, ginagamit po yung kanilang mga motor sa paghahanap buhay, no? Kapag sinabi pong hanap buhay, mga kababayan, andyan po yung mga Grab, hindi ba? Andyan pa yung mga angkas, mga kababayan. Yan po yung mga tatamaan. Tapos meron pang tinatawag po ng mga yung pong mga nagpapabayad na nakalimutan ko ang tawag po rito sa isang angkas na motor din ang ginagamit. Nalimutan ko lamang po. Diyan sa may parking Quezon City, marami dyan
Kaya mga kababayan, hindi natin malaman, no, kung paano babalansehin ang isang batas na ipatutupad na ang katwiran, no, bawat isa, bawat panig, meron pong sinasabing katwiran. Puntahan muna natin ang MMDA. Bakit sila nagpanukala o nagbigay ng kautusan na bawal pong pumarada sa flyover, sa footbridge, no, sa kasagsagan ng malakas na ulan. Alam niyo po, sabi ko nga, okay lang kung ulan, paano kung baha? Yung daloy na dyan sa parting Quezon City, parting Mandaluyong, bahain po yan, bayan, yung lugar na yan. Particular din dito sa Sugang Maynila. Diyan lang, pag nadaan ka sa Espanya, sigurado, lulubog ka. Ngayon, bayan, sa bagay, no, wala pang footbridge dito sa Espanya. Quezon City, meron. Sa parting Mandaluyong, meron. No? Bayan, ang sinasabi nga natin, wala pong tao na gusto po makabala. Di ba? Gusto niya makauwi ka agad. Gusto niya makapunta ka agad sa mga pagtatrabahuan nila. Itong mga riders nila. Di ba? Kaya nga po kapag mula na malakas, super lakas, bumaba sa kalsada, naturalmente, yung ating mga kababayan, mga riders, titigil yan. Maghahanap ng silungan yan. Ang makikita nilang silungan, yung footbridge, yung po flyover. Yan lang po yung malaking silungan, malaking payong para sa kanila. No? Kaya mga kababayan, ito po yung sinasabi natin na yung kautosan na pinahihira po ng MMDA. Kasi, may penalty, may violation, tsaka may multa. Ang violation na sinasabi nila, obstruction. No, alam ko sa obstruction kasi huminto ka sa lugar na bawal. No? O kaya yung sasakyan mo, iniwan mo, no, sa isang paradahan na bawal, obstruction. Paano magiging obstruction po kung halimbawa po meron pong driver? May rider. Hindi po ba? May tao eh. O, alam nga na sabihin mong obstruction yun. No? Maaaring huminto siya. Dahil may dahilan. Kaya siya huminto, umuulan o baha. Hindi ba? Ang katwiran kasi ng MMDA dito, bayan, nagdulot daw po ng sobrang traffic kapag halimbawa po nagambalang ang maraming motorsiklo diyan po sa flyover, diyan po sa footbridge. Kung yung ilalim, diyan sila naghihintuan. So, ngayon po yung madadaan mga sasakyan, hindi makaraan dahil marami raw po mga nakaparadang motor na nagpapatila. No? Bayan ko sabi nga, napakahirap pong balansin yung batas. Gaya nga na sinasabi natin, walang sino man ang gustong maabala. Walang sino man ang gustong mabasa. Walang sino man na gusto mo yung motor mo, iilusin mo sa baha. No? Walang taong gusto po yung ganun po yung mangyayari sa kanya. Ngayon mga kababayan, hindi mo alam kung ano yung tamang katwiran at paano po babalansihin ito pong batas na gustong ipatupad po ng MMDA. Kasi bayan may penalty, may multa. Magbabayad ka ng multa kapag nahuli ka. Kasi bawal eh. Okay lang daw po, sabi ng MMDA, magkapote. Suot mo yung kapote mo. Uminto ka sandali, tapos suot mo yung kapote mo, yung raincoat mo, tapos sabayan mo na ng alis. Paano nga po kung baha? O nagpas bewang yung baha. Hindi mo pwede isubay yung motor mo dahil titirik yun. Hindi ba mapipilitan kang huminto at pahupain yung baha bago ka tumakbo? Hindi ba? Paano katwiran kaya ang pwede pong ipaliwanag po sa MMDA? Kasi ang liwanag eh. Kung ambul lang, umulan lang, mag-raincoat, alis. Paano po kung super lakas ng ulan? At nagdulot po na matinding baha, paano yun? Siyempre, hindi aalis yung mga rider eh. Bawal na po sila ron.
ipatutupad yung batas. O bawal mag-park dyan. O, kapag nahuli ka, magbabayad ka, magmumulta ka. Paano po kung halimbawa yung rider nga po, bayan, doon lang kumikita yan, doon sa kanyang pag-deliver ng pagkain, di ba? Pag-deliver ng kung ano-ano pong mga produkto, doon lang. Doon na siya bumabata, doon sa kikitain niya. Tapos ipangmumulta niya pa. Siguro dapat po balangkasin mabuti itong batas na to, no? Wala pong sino man ang may gusto na tumigil ka ng matagal doon sa footbridge sa flyover. Isipin mo, kung isang oras ka na nandun, gusto mo ba yun, nakatenga ka ron? Di ba? Gusto mo umuwi. O, gusto mo makaalis na eh. Walang sino man na tao na gusto po manatili doon sa ilalim ng flyover at footbridge. O, ngayon, kung sinasabi nga po nakikipag-usap naman ang MMDA sa mga gasoline station owner, yung mga may-ari po ng gasoline station. Kasi ito sinasabi nila makikipag-usap sila sa mga may-ari ng gas station, magtatayo ng mga tent doon o silungan, okay po yun, very good po yun. At tapos doon sa mga lugar na dadaanan, maglalagay sila ng parang ikangay silungan din. Okay din po yun. Pero sana, bago ipatupad yung batas na gustong gawin ng MMDA para sa mga riders, gawin muna nila yung mga pamamaraan na sinasabing substitute. No? Pamalit doon sa mga flyover, footbridge na hindi pwede pong hintuan para daan ng mga riders. No? Para magkaroon po ng katwiran ang bawat isa. Kasi kukundinahin kasi, no? Okay lang sana kung walang ulan, walang baha. Tumigil ka ron. O di, ipataw mo yung batas na nagsasabi bawal magpamiminturo o obstruction na maliwanag yun. Ang ginagawa mo dyan sa ilalim ng tulay. O, wala naman baha, wala naman bagyo, wala naman ulan. Yun ang dapat pong maging maliwanag po para sa ating mga kababayan para po balanse. No, hindi ba? Para lahat po, ikangay hindi natatapakan ng karapatang pantao. Kasi lahat yan sisigaw paano na, himinto kami riyan, mula bumabagyo, alam na sumugit kami. Para paalisin mo kami rito. Kapag hindi kami umalis, kakasuhan mo kami, pagmumultahin mo kami, kakasuhan mo kami. Hindi ba? Yun po yan, mga babayan, yun yung isang malaking, yun yung malaking katanungan. Dapat po may solusyon. No, dapat po mayroong, bagamat sinasabi natin, bawat panig may katwirang, MMDA sinasabi, hindi. Abala kayo sa mga sasakyan na dumadaan dyan sa ilalim ng footbridge. Dyan sa ilalim ng flyover, abala kayo, lahat kayo nakahinto dyan. Ang sasabihin ng mga riders, umuulan, malakas, baha, paano kami susugad dyan sa ulan na yan? Kaya siguro po balansin mabuti yung ganyang batas, no? Para wala pong matamaan. Walang masagasaan. Sabi namin parang Noel Adaw, si Brother Noel Adaw, dapat daw po kasuhan yung mga magkakaso. Dahil hindi, parang ba sinasabi niya, dapat makakasuhan, dahilan naman kaya dito. Di ba? Yung po yan, sabi niya, mahirap ipatutad po yung batas. No? Mahirap po ipataw yan. Kaya pinag-iisipan po yan. Sana po, pag-isipan po ng MMDA, itong naturang batas na gusto nila ipatupad, no, para sa ating mga riders. Kasi sabi nga, mas maganda po, smooth po ang trabaho. No? Lahat po, kangay makikinabang. Lahat po, sabi nga, magiging maayos ang kanilang trabaho kapag halimbawa po ipinatupad ng tama. No? Okay, sige mga babayan, kanina, no, natawa rin po ako. Punta muna tayo sa isang hindi inaasahan kasi may kaibigan tayo. No? Ang pangalan po nito, Mr. Vic de la Cruz. Na ngayon po, nandun po siya rito kay kasamang Rene Tinoco dyan sa Tondo. Ito naman si Vic, dati pong anchorman po rin to, no? Dati pong radio commentator sa isang himpilan radio. Tapos siyempre po, ang tao po, dumadaan yung edad, di ba, lumilipas. Pero mga kaibigan natin,
Natawa ako kanina eh. Siya raw po, kasi rito sa Tondo, mga kababayan, may Kalimorga. No, may Kalimorga po rito sa Tondo, dito sa parting Mariones. No, papunta po na simbahan ng Tondo. So may gilid po ng gilid ng Mary Johnston Hospital. Ayan, may Morga Street po yan. Natawa ako eh. Nagpahatid daw siya sa morga. Dinala siya sa morgue. Kasi tunog, hindi ba? Naalala ko tuloy si, si dating Pangulong Ferdinand Marcos na nung panahon na sila pinatalsik sa Malacanang, no? Dahil nga po sa people power, no? Sabi po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ibalik siya sa bayan niya. No, ibalik siya sa bayan niya. Kasi ang bayan niya Ilocos eh, no, Ilocos Norte. O, kaya ang bayan niya Paway, ang tawag doon Paway. Itong mga Amerikanong nagatid siya kanya, nabingi yata, dinala naman siya sa Hawaii. Paway, naging Hawaii, no? Alam niyo naman po, sabi nga, yung minsan yung tunog, di ba? Yung magkasing tunog, akala mo, tama yung nadidinig mo, yung pala, magkaiba. No? Pinapapag-usapan lamang po. No? Ngayon, nalalapit na po yung, yung SONA, pangalawang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Kung hindi ako nagkakamali, next week na yata, di ba? July 28, no? Correct niyo po kung kumali ako, ha? Oh. Correct niyo po ako, baka man na maiyak. Hindi ko kasi alam. Kasi, idudugtong ko lamang po itong usapin na kung saan may mga pangako po si Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa pangako niya yung pabahay. Pabahay para sa mahihirap. Ito po yung pinangako niya at ginagawa naman po. Ang kanyang programa sa pabahay, 1 milyon. 1 milyon kada taon. No? Isipin niyo po yun, ganong karaming bahay yun. Pabahay para sa walang bahay. 1 milyon kada taon. So kung bibilangin natin, 6 na taon manunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, ang pabahay na gagawin niya, siyempre, 6 na taon siya manunungkulan, 6 na milyon na bahaya ang inaasahang magagawa sa loob ng 6 na taon na kanyang panunungkulan. May tanong tayo mga kababayan, kaya-kaya? Kaya ba? Kaya-kaya yung 6 million sa 6 na taon? Itong 1 million, kaya ba sa loob ng 1 taon? Maano po maproseso po paggawa ng bahay. No? Maproseso, gagamit ka ng mga arkitekto, engineer, civil engineer, di ba? Ininyero, lahat. Tapos magsasabay-sabay ang utak niya, pagsasama-samahin para magplano. Hindi ba? Plus yung mga trabahador, kung gaano karami, plus yung mga materyales, gaano karami, di ba? Isipin mo lamang bayan kong Pilipinas. No? Kaya-kaya yung 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. Natatandaan ko po si dating Senator Manny Pacquiao. No? Nang tumakbo itong Pangulo, kaso talo, no? Talo po si Pacquiao. Ang kanyang plataforma di gobyerno, dapat lahat po ng Pilipinong walang bahay, magkaroon ng bahay. Yun ang pangako niya. Lahat ng mga Pilipinong walang bahay, ibigay niya ng bahay na matitira. Alam niyo po ang isang kumundinaram na hindi naniniwala po kay Pacquiao. Si dating Senator Juan Ponce Enrile. Imposible raw po yun, bayan, na makapagpagawa ng 1 milyong bahay sa loob ng 1 taon. Itong si Pacquiao. No, unang-una raw po yung pondo, yung budget saan kukunin. No, bagamat maraming lupa na sinasabi nga po na pwedeng pagtirikan ng bahay, saan daw kukunan ng pondo?
Sabi ni Senator Enrile, na ngayon legal counsel, no? Advisor ni may BBM. Ngayon po, bayan po, sinundan po ni yan, ginawang pattern ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi naisip ni Bongbong, kung magagawa ni Pacquiao ang magpagawa ng maraming bahay sa mga walang bahay, bakit hindi niya magagawa? Hindi ba? Ginopya niya. At sinisimula na po ito, bayan, ha? 1,000,000 na po itong pinagagawa niya ngayong taong sa kanyang panunungkulan. Maaaring yun din po iulat niya sa SONA. No, sa darating na SONA sa 1,000,000. Kung dahil nakakamali. No, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi nga natin dito, kung kinukontra ni Juan Ponce Enrile, yung mga programa ni Pacquiao, bakit ngayon ginagawa ni BBM? No? Hindi na makontra niya yun, ni Enrile, kasi siya legal advisor niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tayo naman po nagtatanong, kaya bang gawin ang 6 na milyong bahay sa loob ng 6 na taon sa panunungkulan ni BBM? Gayon salat po tayo sa pondo. Gayon wakulang tayo sa pondo. Sa kukunin. At gaano katagal ang pagpapagawa? Ang manpower, gaano karaming tao? Hindi ba? Bukod sa pondo, tao, lugar, saan pa. Isipin mo talagang imposible. Talaga naman pong imposible dahil sinasabi na napakatagal na proseso. Napakatagal na ikangay pagpapagawa o paggawa. No. Bayan, sabi ko nga po, imposible 1 million sa loob ng 1 taon. Matagal na proseso. Pero bayan, no? Kasi pag-uusapan pondo eh. Yun ang sinasabi ni Enrile. Isang kukuha si Pacquiao ng pondo na ipagpapagawa sa pabahay para sa mga walang bahay. Milyong bahay ang gusto ipagawa ni Pacquiao. Hindi nga sinabi na 6 na milyon eh. Kasi sinabi niya, lahat ng mga mahihirap na walang bahay, bibigyan ko ng bahay. Magagawa ko ng bahay. Oh. Pero ito, naglagay ng kwentadas itong si Bongbong, 1 milyon para sa mga mahihirap na walang bahay kada taon. Ang tanong tayo palagi, gaano aabutin ang pondo? Gaano katagal aayusin at tatrabahuin? Hindi ba? Matagal na proseso. Kasi ang sinasabi nga po, kabahay, hindi naman bayan bibigay siya. No? Magpapagawa ng high-rise. Yung kagaya po ng ginagawa sa tenement housing, high-rise po yan. High-rise building, kung tawagin namin yung dito sa Tondo. Tapos sa Baguio, meron din pong high-rise. Yung bahay po, patong-patong. No, hindi po siya individual, hindi siya iwala-wala. Patong-patong po. Parang condominium na gaya ng pinagawa ni Chico Rito sa Luzon ng Maynila. Ngayon, mga kababayan, yung tagal, no? Matagal na trabaho at maprosesong trabaho, no? Mabagal na trabaho. Oh. Pero yung matagal ngayon, bayan, pwede palang madaliin. Pwede palang bilisan. Yung gagawin mo sa loob ng 1 taon, na pabahay, kaya palang gawin yun sa loob lamang ng 27 oras. Oh, sipin yun. Wala pang dalawang araw, di ba? Tayo, meron pong 24 hours tayo sa isang araw, di ba? Kapag halimbawa 2 araw, 48 hour, di ba? O, 48 oras. Yung 48 oras niyo, mga babayan, kayang magbuo ng bahay, ng building. 27 hours lamang, mga babayan. Wala pang 2 araw.
Sa isang araw natin, bayan, 24 oras lamang. 27 hours lamang, mga kababayan. Makakapagbuo ka ng isang malaking building. Ilang palapag yan? 20 palapag. Na kung saan, mabubuo mo yung building na yun. Makakapagbuo ka ng isang bahay na may kompleto. May kusina, may sala, no? May kainan. Ano pa ba? May kwarto. Kasi sinasabi ko, para condominium po ang dating. Sa loob ng 27 oras, kayang buuin po. Kung ilang palapag po yung gustong gawin, yung 1,000,000 man yan, kayang gawin po sa loob lamang ng 27 oras ang pagpapatayo ng isang building. Isipin niyo mga kababayan, kaya. Ang tawag po rito bayan, no? Modular global housing. Na kung saan bayan, ang magbubuo po bansang China. Bubuuin po yung isang bahay. Pagpapatong-patong dito kasi sa Pilipinas, ang ginagawa po rito container van. Yung mga container, dito ginagawa na po sa atin yan, yung bahay, no? Bahay, gaya nung kung yung artistang babae, Jeneline Mercado ba yun? Ang kanilang bahay container. Binuo po yun na isang bahay. Ang ganda. Container naman po yun. Container van, yung pong sinasakyan ng mga produkto na nakukuha po sa mga pier. Dito po, iba naman po yung modular housing ng China. Bubuuin nila yan. Kaya nila magbuo. Ilang palapag yan. Sa loob lamang ng 27 oras. Ang tanong lamang po, no, gaya po na sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ang sabi ni Harry Roque, maganda yan. No? Ang tanong yung tibay. Dahil doon daw po sa China, walang masyadong lindol. Hindi, kahit sa ibang bansa, may lindol, di ba? Wala namang exempted sa lindol, wala exemption yun. Kapag may vulkan, may lindol. Ang sinasabi natin mga babae, kasi sinasabi ni Harry Roque, baka yan daw pong sinasabi ng China. No? Kasi may pag-uusap na no? Hindi lang sila magkasalubong. Ibig sabihin, hindi lang magkasundo. No? Dahil sinasabi nga, gaya na sinasabi ni Roque, baka na itong bubuing modular global housing na to, kapag lumindol, mag-iba. Sabi po, tested na raw po sa lindol yung na yan, yung ganyan mga palapag na matataas, magawang China, no? Na mabubuo yung building. Ang sinasabi natin rito, yung 1 million na pabahay sa mga mahihirap. Kasi po ang pagagawa rin, high-rise. Yun naman pong ipagagawa po na mula po sa bansang China. No? Stainless po ito, Stainless yung kanilang gamit. So, ibig sabihin, may protection nyo sa ulan. O may protection sa init. May protection din sa lindol. Dahil, magaang na matibay. No? Ang rito ba yan? Ang usapin dito, yung matagal na trabaho, mapapabilis mo. Kaya yung sinasabing 6 million at babae sa loob ng isang taon, kaya. Baka wala pang 6 na taon, baka 2 taon, 3 taon lang. Magawa na yung sinasabing pangako ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Napabahay sa mga walang bahay. No? Yun po yun natin. Sana po, lahat na makinabang. At sana po, kung mapapasok sa ganung kontrata, ang pamahalang Marcos, sigurado rin po nila magiging kapakinabangan. Dahil marami pong mga kababayan tayo na makikinabang dyan, di ba? Dito naman po sa Maynila. Dito po, noong 731, kung daw nagkakamali, inumpisa na po rito sa Lungsod ng Maynila, yung pabahay niya, no? Ni Pangulong Bongbong Marcos, meron na po rito. Nasa yan? Nasa 700, nagkaroon sila ng parang
kasunduan ng City of Manila tsaka ng National, no? Yung nga po yung binalita ko kahapon na kung saan nagpapasalamat itong si Mayor Hani Lacuna dito kay Pangulong Bongbong Marcos dahil inuna raw po ang Maynila para mabigyan ng bahay ang mga walang bahay. Ito po, sana maganda rin ito. So, talagang sigurado, no, yung produktong China na para po ikangay gawing bahay, no, mas maganda po yan. Marami pong makikinabang. At sigurado po, matatapos ng wala pang 6 na taon. So, ngayon, ano po inaasahan natin sa darating na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Ang ba inaasahan niyo po? Ako inaasahan ko yung pangako po na magiging 20 pesos na po yung bigas. No? Mukhang wala pa akong nakikita sa palengking 20 pesos na bigas. Kasi karamihan po kulang 40. Pag bumaba na sa 40 yung bigas, hindi mo na makakain. Sana yun, no? Sana iyon ang isang pagtuunan ng pansin. Tapos, hanap buhay. Sana lahat ng Pilipino magkaroon ng trabaho. Tapos, yung mga manggagawa natin na maliit ang sweldo, kayo, itaas po yung sweldo para makasabay naman sa pagtaas ng bilihin. Yun po yung inaangal po ng ating mga manggagawa. Mataas ang bilihin, pero yung sweldo ng mga manggagawa, maliit. Hindi sapat para makapamili ng kanilang mga pangangailangan sa buhay, katulad ng pagkain. Mahal. Itlog na lamang bayang kong Pilipinas, napakamahal. No? Pinakamababang yung murang itlog, 8 pesos. Pag nakakita ka na 7, ano na po yun? Itlog ng pugo na yun. Sana doon makapitan po ng pamamaraan ang ating gobyerno, no? Na kung saan yung may asahan. Kasi ang expectation ng ng mga kababayan natin dito kay Pangulong Bongbong Marcos mataas, no? Natatandaan kay sinabi niya ni dating Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, weak daw, no? Ibig sabihin, kapag sinabi mong weak, mahina, no? Mahinang leader. Ano kaya ngayon ipakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na siya malakas? Di ba? Ano ipakikita ni Pangulong Bongbong Marcos kay Duterte na mali siya na siya tawagin weak? Siguro po, naghahantay tayo sa darating na SONA kung ano po yung pangako na gagawin muli ni Pangulong Bongbong Marcos. Asahan po natin ngayon, may banta po ang LTFRB, no, sa mga driver na magwe-welga ng 3 araw daw po. Manibela, ang tawag nila ito, yung grupo ng Manibela. Nagbabanta ito ng welga, no, na 3 araw. Sasabayan po nila yung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nagbanta ang LTFRB. Kapag halimbawa, itong mga super, operator, ay nagwelga, tatanggalan nila ito ng prangkisa. Alam niyo mga babayan, tatanong po ang inyong lingkod, may prangkisa pa ba? Umiiral pa ba yung prangkisa? Kasi sa pagkakaalam ko, wala na pong prangkisa. Ang nasirang chairman ng PGDAP, si Ma'am Seni Marangan, isa yun sa kinasama ng loob niya, yung mawala ng prangkisa, yung mga operator.
Ibig sabihin, kapag wala kang prangkisa, kulurong ka. Kahit siya, pwede kang bumiyahe. Pag ano. Oo. Ngayon, ang banta ng LTFRB, ang lahat ng lalaho sa welga, aalisan po ng prangkisa. Alam niyo mga babae, sabi nga nakakalito. No? Alam ko wala nang prangkisa pala, may prangkisa pa pala. Kasi ang magmamani obra ng pag-aaklas o pag-welga sa darating na linggo. No? Linggo yata, bago ano po, sasabayan nila po yung sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipaparalisa raw po nila yung kalsada. Natatandaan ko pa yung sinabi ng gobyerno eh. Dahil hindi naman po lahat ng mga super operator nagkakaisa. Dahil ang sinasabi nga po, nakaraang Marso, nung magsagawa ng welga itong Manibela, nilangaw yung kanilang pag-welga. No, wala pa raw pong 20 wala pang 8% yung yung nagwelga. Karamihan po ng mga grupo ng mga super pumasada. Kaya yung Manibela, sila lang yung nasakripisyo na nagwelga. Alam ko, 3 days din yun eh. Pero ganun pa man, pinansin sila ng gobyerno, nagkaroon sila ng pag-uusap, yung kanilang hinaing, napagbigyan, no? Nabigyan ng extension, kasi ang pinaproblema nila rito, yung pagsasamoderno ng mga sasakyan eh. No? Isa yun sa kanilang mga hinaing eh. At mukhang ito po yung yata sa darating na sona ni Pangulong Bongbong Marcos, yun po yung kanilang hinaing pa rin. Yung kanilang pagsasamoderno, kontra sila sa pagsasamoderno ng mga sasakyan na pampasahero. No? At yun po ay sinasabi nga po na banta, no? Naaalisan sila ng prangkisa. At marami rin po mga driver, operator na hindi makikiisa. So, ibig sabihin, ang Manibela lamang, grupong Manibela po ito na sinasabi natin. Sila po yung mag-welga lang 3 araw. Ang tanong natin, kaya ba? Kasi, tingnan nyo mga babayan, nasa 8% lamang Manibela kung ikukumpara mo doon sa mga iba't ibang sektor ng mga driver, operator ng mga sasakyan. Ilan yan? Iba't ibang grupo po yan. Hindi lang Manibela yan. Marami. Andiyan ang Pedjudap, di ba? Tapos, andiyan pa ibang yung kila Martin. Halo-halo po yan, bayan. At pagkatapos, magpapalabas po ng mga sasakyan ng gobyerno. Yung libre sakay. Yung mga truck yung mga sasakyan pansundalo, sasakyan ng mga pulis, sasakyan ng mga iba't ibang sektor, plus yung mga hindi sasama sa welga. Kung ano magiging silbi po nung laban ng Manibela. Di ba? Tapos, sino yung tatagal na 3 araw na wala kang pasada? Tatagal ka ba nung hindi ka magmamaneho, di wala kang tinita? Yung iba nga, sumasalisip pa. Yung iba nga, nagkaka-ating trip pa para kumita lang, di ba? Tapos, titigil pasada ka. Ano ka, nahihilo? Bagay, karapatan naman po nila yun. No? Karapatan nila yun, yung pag-welga. Pero sana, pag-isipan din nilang mabuti. No? Kasi po, ang pagsasagawa ng welga, dapat nagkakaisa. Paano ka mananalo sa isang usapin, sa isang laban, kung lahat kayo ng mga sektor ng mga mamamasada hindi nagkakaisa? Useless din yung sinasabing pag-welga. No? Kasi po wala di ba? Parang pahihirapan mo lamang yung sarili mo. Ano mangyayari? Hindi kayo nagkakaisa. Ilang porsyento lang ang magwewelga. Tatatanda ko pa si Kaboy.
Si Caboy Rebanyo, natatandaan ko pa. Kasi, yung grupo nila Caboy Rebanyo, kay Judah, papasada. Tapos ibang grupo, papasada. Tapos yung Manibela, iilan lang. Ang ginawa po ng City of Manila, magpapalabas sila ng masasakyan ng libre sakay. Hindi na, kung konti lamang po yung nagtigil pasada. Kaya nga sabi ni Caboy, natatandaan ko po kung pwede raw po, nakikipag-usap sila kay Mayor Rani Lacuna, na wag na po magpalibre sakay dahil hindi naman lahat ng mga driver sumama sa welda. Mas maraming bumibiyahe kaysa sa welda. Yun po yun. Sana po sinasabi nga natin, itong usapin na plano po ng Manibela, ang pagtitigil pasada, pag-isipan mabuti. Kung yun po may kabuluhan, may mangyayari, no? Kaysa po doon sa matatalo. Siyempre, gugutomin mo yung driver, 3 araw. Paano kung halimbawa may anak na pasusuhin niya? O paano sususuhin ang anak niya? Di ba? Maliban na lamang kung yung grupo ng Manibela may pondong malaki, lahat ng mga hindi mag-weldan driver, magtitigil pasada, bigyan nila ng pera, bigyan nila ng pangkain. Dito ba? Yung tungkol naman po sa backlash prangkisa na sinasabi po ng LTFRB, medyo ako po yung nagtataka ron. Ang alam ko po, wala nang ibang prangkisa. Iba nga dyan, palorom na Wala po nang magkaroon ng pandemic na wala na po ng prangkisa po ang ibang mga sasakyan na pumapasada po sa kalsada. Yan yung pinaglaban niya ni Paseni Marangan, prangkisa yung iba po, wala nang prangkisa. Free will na silang tumakbo sa kalsada. Isa yun na pinaglalaban ko. Kaya tataka ako sa LTFRB, ano tatanggalin yung prangkisa kung wala ng prangkisa? Sinasabi naman ito, Manibela, hindi. Dapat meron kami prangkisa. Siguro meron pa rin silang prangkisa. Bakit nagsasalita ang LTFRB? Para sabihin na, babaklasin nila o tatanggalan nila ng prangkisa ang magsasagawa ng welga. Ay naka mga babayan, ang oras po natin, alas 2:45 ng hapon, ngayon pong Martes. No? Meron pa tayong 15 minutes. Ngayon pag-usapan natin, itong tungkol naman po rito sa isa pa rin po ito, mga kababayan. Ito parang hot cake sa issue na kung saan mga kababayan ang pinag-uusapan itong ginawa ng isang, ayoko kong sabihin ba pwede natin tawag dito kay Pura Luca Vega. Kasi, kinukundi na din ito ng kapwa niya kapwa niya bading, kapwa niya bakla. Kinukundi na rin, no? Kinukundi na rin ng kapwa niya kasar na bading, bakla. Itong si Pura Luca Vega. Sa yung mga hindi pa nakakapanood at hindi pa nakakaalam, ano ba ang ginawa nito si Pura Luca Vega? Ang ginawa lamang po nitong baklang ito, no? Hindi naman lahat. Bakla naman talaga ito si Pura Luca Vega. Masakit nga po kapag sinabi mong bakla, akala po in general lahat. Hindi po. Dito tayo kay Pura Luca Vega. Sabi nga ni Arnel Ignacio, di ba? Ito sa OWA, siya chairman ng OWA. Yung ginawa mo, pangatawanan mong ikaw. Pangatawanan mong ikaw ang may gawa. Kasi nung naiipit na siya, ginagamit niya na yung grupo ng LGBTQ. Yung grupo ng mga bading tomboy, di ba? Ginagamit niya na. Para mabigyan, doon na siya nagtatago para maproteksyonan siya. Karamihan nga rito sa LGBTQ, galit sa kanya Kasi po ba yan, ang sinalaula mo, binastos mo, ang karapatan ng mga Katoliko, ang paniniwala ng Katoliko, ang paniniwala ng simbahan, para babuin mo ang Ama namin. Yung dasal na Ama namin, sabi ko nga kahapon na nasa idea ko,
Okay lang kung konti yung kantang yan, yung dasal na yan, ginawa ng mga singer. No? Ginawa ng tao ng mga tawag dito, yung mga gumagawa ng kanta, composer. Okay lang kung tao gumawa, mga composer, hindi. Ang gumawa ang Panginoong Jesus Nazareno, Yesu Kristo. Hindi ba? Nasa Biblia yan eh. Hindi ba kasama niya yung mga apostol niya, mga apostoles niya? Dinasal niya Ama namin. Mismo sa bibig ng ating pong Jesus Nazareno, lumabas yun. Sagrado, banal, yung Ama namin. Pagkatapos itong isang bakla na nangangalang Pura Luca Vega, na hindi mo alam kung saan galing, sumibol na lang bigla, magkakaroon sarili niyang pamamaraan niya daw yun. And then yung remix, ginawa niya remix. Kinanta na parang rap yung pong Ama namin. Tapos pati osya, pinuputol-putol sa kanya pinaglaruan. Tapos yung simbolo ng osyang yun, tinatanong niya, ano ba yung mga drawing doon? Hindi po ba? Kaya nga maraming nagsasabi, ano ba to? Tao ba to? Antikristo, satanista, o ano ba itong si Pura Luca Vega? Kasi lahat po ba yan? Nagalit eh. Pati nga mambabatas natin eh. Ang Senate President, no? Si Mig Subiri, mag-aahay ng isang batas eh. Para siya makasuhan eh. Ganon din to si Senator Ejercito. Si Risa Ontiveros, si Coco Pimentel, si Jinggoy Estrada, halos lahat eh. Nagalit sa kanya, pati makaparian. Pati kapuan niya mga bakla. Nagalit sa kanya. Isa nga po itong si Arnel Ignacio. Dapat daw sampalin itong taong ito. Pangatawanan niya raw na siya yun. Huwag niyang gamitin yung grupo ng LGBTQ. Pangit nga naman ba yan? Gagamitin mo sa sarili mong katarantaduhan yung pagbabastos mo sa Ama namin. Yan, ilikha ng ating Panginoong Kristo. Siya gumawa ng ng Ama namin, di ba? Siya nag-compose. Siya gumawa. Siya gumawa ng titik. Pagkatapos hindi mo alam kung saan ka galing napalip, kung saan kang planeta galing. Bababuyin mo yung Ama namin. Paano kaya kung ginawa mo yan sa mga Muslim? Binabuy mo yung kanilang pananampalataya. Baka hindi ka nakalabas doon sa bar na pinagkakantahan, pinagkokonsertan mo. Baka doon pa lang putol na ulo mo. Yung nga po ba yan, nakakalungkot, hindi ba? Suking-suki na lamang po ang Katoliko, ang Kristiyano, na sinasalaula po ang pananampalataya. Sa bagay, no? Sabi nga, ito may pinagmulan to si si Pukaluka Bege. No? Sino-sino ba ang bumaboy sa ating pananampalataya at paniniwala ng Katoliko? Pangit ba sabihin huwag magagalit sa akin. Hindi ba, isa po, siguro huwag na natin banggitin. No? Isa ba nga po sa bumababoy po sa pananampalataya ng Katoliko, yung dating Pangulo ng Bansa, hindi ba? Pati pagdipa ni Jesus Christ, hindi ba? Isa po yun. Siguro isa to sa pattern nitong si Luca Vega. Natatandaan ko, banggitin na natin, totoo naman eh. Di ba si Pangulong Duterte, isa rin niya sa sumalaula sa pananampalataya ng ating ng mga Katoliko, na kung saan nakadipa si Jesus Christ ipinako. Ano sabi niya? Kung siya raw parang hindi raw po Diyos tong si Yesu Kristo. Dahil kung siya daw po yun, may mura pa di ba? Kung siya raw po si Jesus Christ, utusan niya raw ang kiblat para lipulin ang mga nagpahirap kay Jesus Christ. Di ba? Sinabi ni Duterte yan, dinugtong ko lamang po. Hindi naman ako malalaibal dito eh. Kasi sinabi niya naman yan. Walang pinag-iba rito kay Pukaluka Vega na to.
Ito naman po, nagbihis sa Nazareno. Oo. Sinuot, pati yung corona ng Jesus Nazareno. Oo. Taas kumanta ng Ama namin sa pamamagitan ng remix. Ay naku mga kababayan, sabi nga po ano ba nangyari po sa ating bansa? Marami pong nagkaroon ng uwang sa ulo. Ano yan, gutom? Siguro dapat po rito, no? I-drug test. Sa bagay, kung nasisira ang ulo nito si Puka Luca Vega, walang magagawa yung batas. Hindi ba? Kasi maliwanag po kapag baliw niya nagsalita, nasisira ang ulo, hindi mo pwedeng kasuhan yan. Hindi mo pwedeng kulong. Ngayon, siguro, kung halimbawa talaga may saltik ang utak nito si Puka Luca Vega, huwag ikulong sa kulungan ng mga tao. O sa presinto, huwag ikulong doon. Galing to sa mental hospital. Paturuan ng pampakalma. Kasi nakakalungkot. Yung ganito po mga nilalang, walang takot, no? Parang walang kilabot. Para sa laulain mo yung pananampalataya ng mga Katoliko, pati yung ikang dasal ng ating Panginoong Jesus na Kristo, sasalaulain mo na bayan. Walang kilabot, walang takot, sabi nga ano kaya magiging kapalit mo? No? Ay mga babae. Siya nga pala po, no? Susunod po yung programang Tinig at Tintig, ngayon pong Martes. May kasamang Cooper Kaulugan. No? Abangan niyo po yung kanyang programa. No? Tapos po, papintig niyo po yung inyo pong mga gusto niyo papintig ka Cooper Kaulugan. Muli po sa mga babayan natin, mga OFWs, no? Isang magandang hapon po sa inyo. At doon sa masiste po sa atin, nakalimutan ko yung pangalan, hindi ko alam. No? Tapos po, binabati natin si Ma'am Pet Pineda Nicodemus. Bukas po may forum kami, no? Maganda po yung guest namin. Siya nga pala, kung yung mag-a-assist po sa atin bukas, kung walang programang 12 to 1, maganda po yung Kakampi Online. Sa po yung Kakampi Online, ako po yun, na magtatanong po kay Congressman Erwin Tulfo. Meron pong forum kami bukas na i-live natin sa Kakampi Online. Lahat ng mga major reporters, mga entity po, TV, radio, online, dyaryo, nandun po. Kung mapapanood niyo yan sa Kakampi Online bukas pong alas 12 hanggang 1:00. Shout out po sa mga kababayan natin. Muli po, ito po yung kaibigan, katropa, shout out, June Ansures dito po sa Kakampi Online. Mabuhay po sa bayan ng Pilipinas. Thank you. Thank you, studio. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kag Junan Suras sa kanyang programang Batikos Gulpe de Gulat.